Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI #SaveUp account. Ano nga ba ang BPI #SaveUp account? Ano-ano yung mga account features nito? May service fees and charges nga bang account na ito? Ano yung mga benefits ng account na ito? And lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa BPI #SaveUp account. Lahat ng ito ay ating pag-uusapan, and if you are ready, let's begin. May mga nabasa nga ako sa aking comment section na nagre-request kayo na gumawa ako ng video tungkol sa BPI #SaveUp account. Actually guys, nagkaroon na ako ng video tungkol dito, and ang topic ko kasi rito ay dinidifferentiate ko si BPI #SaveUp account and si BPI regular savings account. So since may updated na rin naman talaga si #SaveUp account, ay gumawa na ako ng bagong video para doon sa updated ni BPI #SaveUp account. Ano nga ba muna si BPI #SaveUp account? Itong account na ito ay dinesign lamang para i-open digital. So, ino-open po siya sa ating BPI online banking, and ang makakapag-open lamang po ito yung mga new BPI clients na kung saan ay hindi pa sila nagkakaroon ng any account kay BPI. Paano naman kung may existing account ako? Allowed pa ba ako makapag-open ng ganitong account? Katulad ng sinabi ko, ay for new BPI clients lamang makakapag-open ng ganitong account. If ever po ay may counterpart si BPI, para doon sa mga existing clients na natin. Pwede ka rin makapag-open ng digital account pero hindi na po siya #SaveUp account. And yung mga features niya ay hindi na katulad ng sa BPI #SaveUp account. Ano-ano yung mga account features ng ating BPI #SaveUp account? Una sa lahat ay online account opening, na kung saan ay very convenient nga ay hindi mo na kailangang mag-drop by sa any BPI branch at pumila doon para makapag-open ng account. Higher interest. So, itong #SaveUp account, different yung interest rate niya compare sa ating mga regular savings. And compare naman sa regular savings account natin na ino-open doon sa ating mga branches, ay di hamak na mas mataas siya. Hindi naman kalakihan, pero mas mataas siya ng konti doon sa interest. Next is #SaveUp debit card. So, itong account na to ay ATM-based account po siya. So, pwede rin po tayong mag-request ng debit card sa kahit anong BPI branch para magkaroon tayo ng access for withdrawal sa ating mga machine. Ano-ano pa yung mga ibang features ng account na ito? So, kapag tayo ay nag-open ng #SaveUp account, ang ating required na initial deposit for this is 1 peso lamang. Yes, you heard it right. Hindi natin kailangan na magkaroon na ng 3,000 agad para i-deposit sa ating mga #SaveUp account. So, kahit piso lamang ay pwedeng-pwede tayong mag-deposit para po karoon ng laman itong ating mga account. Pero meron po bang maintaining balance ang account na ito? Ito ang pinaka-updated ni #SaveUp. Before kasi ay may limited time lang na kung saan ay naka-waive ang maintaining balance ng ating #SaveUp account. Pero after ilang years na extension for this, ay totally ni-waive na po ni BPI ang maintaining balance ng #SaveUp account. So pwede nyo nang ma-enjoy ang account na ito na hindi nag-worry na baka mabawasan kayo dahil hindi kayo nakakapag-maintain ng maintaining balance sa ating mga accounts. So since ito ay wala ng maintaining balance, ay wala na ring service charges na 300 pesos na madededuct sa ating mga account. Pwede naman po ba mag-earn ng interest ang account na ito? And yes, pwede pong mag-earn ng interest ang account na ito. Katulad ng sinabi ko kanina, mas mataas ang interest po ng ating #SaveUp account compare po sa ating regular savings account. So ito ay optional lamang. If ever na gusto nyo po kahit papaano ay nag-earn ng interest itong ating SaveUp account, ay kailangan po natin na mag-deposit ng at least 5,000 doon sa ating account. Nag-earn po siya ng 0.0925%.
Well, si regular savings kasi ay 0.0625% siya. So, hindi kalakihan nga yung interest natin, pero at least mas mataas siya ng konti compared doon sa interest rate ng ating regular savings account. Next is BPI debit card related fees and charges. So actually, meron po akong previous video tungkol sa mga service fees and charges kapag nag-request tayo ng debit card. Alagay ko na lang yung link sa description box below para mas mapanood nyo po yung detailed na service fees and charges for the debit card. Pwede po ba akong mag-request ng bank certificate para dito sa ganitong klaseng account? Yes, pwede po tayo makapag-request ng bank certificate para po sa account na ito. Ito yung certification ng bangko na kung saan ay meron po tayong account kay bangko. Depende po kung ano pong purpose ng bank certificate natin. Minsan kasi ginagamit ito para makapag-request ng mga visa application kapag tayo ay magta-travel. Pero kung ang bank statement naman po ang kailangan ninyo, ay pwede rin naman siyang i-request over the counter pero may charge po din siya. 50 pesos per page po ang charge para sa ating bank statement, while si bank certificate naman po ay 300 pesos per request. Pero I suggest na meron naman po kasing downloadable na bank statement sa ating mga BPI online banking para hindi na po tayo magre-request over the counter. Yun lang po talaga, si bank certificate lang ay kailangan po natin siyang i-request talaga sa BPI branches dahil doon lamang po tayo makakapag-request nito. Pwede rin po ba akong makapag-request ng debit card sa account na ito? Yes, katulad ng sinabi ko ay meron din pong debit card si #SaveUpAccount dahil ang account na ito ay ATM-based account. So kapag tayo ay magre-request ng debit card, once na tayo ay ma-fully verified doon sa ating inopen na account, once po na tayo ay magki-claim na or magpi-pick up ng debit card sa branch na gusto natin, ay may mga pipirmahan pa po tayong papers para ma-update po ang ating mga account. Pero katulad ng sinabi ko, options nyo po kung gusto nyo po na kumuha ng debit card or hindi. When it comes naman po sa deposit transaction, since ang account na ito ay dinesign para lamang sa mga online transactions, ay kapag tayo ay magde-deposit over the counter, ay meron po tayong charges. For 1 peso and 50,000, ay meron po siyang 50 pesos charge. Kapag ka 50,000 and 1 peso to 500,000 ay 100 pesos na po ang ating charge. Pero kapag 500,000 and 1 peso to 1 million, ang ating charge na po ay 500 pesos. While 1 million 1 peso ay 1,000 na po ang charge para sa ating over-the-counter na deposit transactions. May option naman tayo para hindi naman tayo ma-charge kapag tayo ay magde-deposit sa ating mga #SaveUpAccount. Mapapansin nyo ay may mga deposit machine po tayo sa labas ng ating mga BPI branches. Doon ay pwede po tayong mag-deposit without charge. Pero meron lamang po na kailangan for every time na magde-deposit tayo for one-time transaction ay 100,000 lamang po ang pwede nating ma-insert doon sa loob ng machine. Hindi rin po nag-a-accept ng 200 bills, 50 pesos bills, and 20 peso bill ang ating mga machine. Ang tinatanggap niya lamang po ay 100, 500, and 1,000 peso bill. How about naman po pag withdrawal transaction? If ever po na magwi-withdraw ko pero wala naman akong debit card. Meron pong cardless withdrawal na features ang ating BPI online banking. So, pwede po kayong mag-try na mag-cardless withdrawal using that. Pero if ever na mas gusto nyo pa rin talaga na mag-over-the-counter, ay pwede naman po. May charge lamang po talaga siya na 100 peso since ito po ay digital account. Pero once naman po lumagpas na sa withdrawal limit natin, yung ating mga withdrawal transactions, ay pwede naman po tayo mag-over-the-counter without charge. Yun lamang po yung debit card kasi natin na ay maximum of 100,000 po na withdrawal limit lamang ang pwede niya. So kapag na-exhaust na natin yung 100,000 na withdrawal transactions sa ating mga ATM machine, that's the time na pwede po tayong makapag-withdraw over the counter para wala po siyang charge. Naman sa ating online banking ay may portion po ng card control doon. So pwede nyo pong manavigate yung withdrawal limit niyo and
pwede nyo po siyang ma-adjust. Same din po sa mga purchase limit natin. Paano nga ba mag-open ng ganitong klaseng account? Syempre, since ito ay for new BPI clients, ay kailangan nyo muna mag-download ng BPI app sa ating Play Store. Once na ma-download nyo na po ang ating BPI app, ay i-click nyo lamang po yung open an account. Once na maklik nyo po siya, ay may lalabas po na kailangan yung fill outan lahat ng mga necessary information ninyo. And syempre, kailangan nyo rin po mag-take ng selfies and mag-capture po yung valid ID po ninyo. And once na successful po ang ating account opening, ay kailangan pa po muna nating mag-antay ng 3 banking days para po ma-fully verified ang ating mga account. Kapag hindi pa po fully verified ang ating BPI #SaveUp account, ay may 30,000 po muna ito na deposit limit. Pero once na fully verified na po ito, ka-receive po tayo ng email and wala na pong limit ang ating mga #SaveUp account. Pwede ko nga ba na magamit ang #SaveUp account para makareceive ako ng remittance sa mga relatives ko internationally? Yes. Kung ano po yung nagagawa ng ating regular savings account, ay nagagawa din po nating #SaveUp account. So, if ang purpose mo is to receive remittance po para doon sa ating mga relatives abroad, ay pwede po makareceive ng remittance itong #SaveUp account. Pwede ko nga rin po bang magamit ito internationally if in case na magta-travel ako abroad? Yes. Pwede nyo pong magamit ang account na ito kapag meron na rin kayong debit card. Once kasi na makapag-request ka ng debit card, ay doon ka lamang magkakaroon ng international access para magamit mo siya abroad. Once kasi na wala kang debit card para sa #SaveUp account, ay hindi mo ma-access sa mga ATM machines or POS transactions ng ating #SaveUp account. Once na makapag-open ako ng BPI #SaveUp account, paano ko po malalaman kung saang branch nakatag ang aking account? For information guys, once na mag-open po tayo ng #SaveUp account or ng digital account, ay wala po tayong branch of account. Kasi ito ay inopen natin online. Akala kasi ng iba na kung saan natin pinick up yung debit card natin, ay doon na yung magiging branch of account natin. Hindi. Once mo na inopen natin siya online, ay online ang tagging ng ating mga #SaveUp account. So, pwede naman po tayo, since Bank Anywhere naman po si BPI, pwede naman tayo pumunta sa any BPI branch para makapagtanong sa any concerns natin tungkol sa ating #SaveUp account. So, I hope na na-discuss ko ng maayos yung tungkol sa BPI #SaveUp account. I hope na nasagot ko din yung mga katanungan ninyo tungkol sa account na ito. So, if ever na meron pa akong mga questions na hindi na-address, I feel free to comment down below lang and itatry nating sagutin yan. So, again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!